mangga. Eh, isipan kong mag pasyal-pasyal dito at magpanganin kasi kung doon lang sa bahay ni Mr. Mary ay nabuburing na po ako doon lang sa kwarto. Pero salamat kay God na ngayon po ay medyo nag-init-init. Yun po mga kananay ay hindi man po ako trabaho dahil ito mga po baka po ay mabaynat ang matanda ang mga senior. Kaya hello po kayo dyan. Naka ilang araw na po ako na walang upload dahil sa ito nga nagkaroon ako ng karamdaman at ngayon ay medyo lakad-lakad na rin ako ng pakunti-kunti para lang maka-exercise ang katawan ni kananay. Yun po mga kananay ay ang aking ngayong pakay ay hindi po ako magtrabaho kundi ikwento po sa inyo ibahagi ko po sa inyo ang aking talambuhay o ang aking kasaysayan nung ako'y dalaga pa at hanggang sa ako ay nakapangasawa o karoon ng katuwang sa buhay. Yan po. Ito po ang aking kasaysayan nung ako'y dalaga pa po ay sa totoo lang po kami talaga ay tubong natao sa mahirap. Noong unang panahon 1963 po ay ang edad ko po noon ay 8 taon. Sa ganyang 8 taon na bata ay natuto na po ako maghanap buhay dahil ang papa ko po noon parating wala sa amin at ang nanay ko naman ay parating may anak na maliit kasi po kami magkapatid ay tatlo ang babae at siyam po kami magkapatid kasi yung isa ay nawala na sa mundo una na po sa langit. 6 ang kapatid kong lalaki at 3 kaming babae. Sa tulong ng Diyos, daming mga trahedya ang dumating sa amin pero ngayon salamat kay God at ang aming trabaho lang po ay yung mangisda ang tatay ko at kami po ay sa bahay lang. Sa totoo po mga kananay, ako po ang panganay. Pagkapanganay ko po ay halos lahat ng trabaho sa labas ay ginagampanan ko po. Yung mag-ani, nung unang panahon po ay wala pa po doon ang gilingan, kundi yung pagbabayo lang. Kaya sa 8 taon na yan na edad ko hanggang nagdalaga ako ay puro lang bayo kami. Ako lang po ang maasahan magbayo. Kasi ang nanay ko hindi rin dahil yun nga may anak na maliit at saka magbayo at magpangahoy. Kaya po ngayon kahit matanda na ako ay hindi maiwasang mahilig ako sa pangahoy kahit nung dalaga pa ako na dito na sa Mindoro. Ay talagang hindi ako nanibago na magpangahoy. Magpangahoy ako noon ay daladala ko talaga ang sibak para mangahoy. Ang kapatid ko naman sunod sa akin ay siya po sa bahay. Ang gawa ko po noon ay mangahoy, bayo, mag-ani at saka maghanap buhay ng kung ano ay ulam ng mama ko kasi ang mama ko ay walang mag-aalaga at ngayon po ay awa ng Diyos ay po kami, naka-recover kami sa kahirapan. Kahit nung unang panahon kung sino po nakatanda na kapwa ako nanay na ang uso pa noon na palay ay yung bigas, yung kung hindi mo pakuluan ang bigas bago lutuin ay hindi makakain mo. Ang tawag sa amin ng unang panahon ay RCA. Yun ang tawag sa amin dito sa Mindoro noon sa hirap ng buhay. Hindi ko nga alam yung mga kananay ba't maganda naman ang lupa noon, ba't ang palay noon ay kakaunti. Ang tatay ko naman sa amin noon magpangisda naman po kami, makahuli naman po kami ng mga primirang isda katulad ng tanigi na binta ko po noon. Ang tanigi ng kilo noon ay 1 lang, yung tulingan ay 50 centavos lang ang tulingan, yun piso ang tanigi. Nalala ko hanggang sa nung nagdalaga na ako ay ang tanigi noon ay 2 piso lang, kaya napakahirap namin. Kaya awa ng Diyos ay diretso po ang pamumuhay namin hanggang sa nagdalaga ako na 1972 ay ako po noon ay nag-edad na ng 15 years old.
Noong unang panahon, sa 1970s na yan, karamihan po na tao na mga bata noon ay halos hindi makapag-aral sa hirap katulad sa amin. Kami ay natutong kahit nung dalaga pa ako ay ang gawa ko lang hanggang nagdalaga na ako, dalagan na sa dami rin awa ng Diyos, kahit ganito lang ang mukha ko ay maraming kapanligaw noon, pero ang sabi nga ng mga binata sa akin noon ay ba't pag ako daw magsibak ay parang may handaan na, pero ganun talaga. At least na servisyohan ko ang aking mga magulang hanggang sa dumating ang panahon, kasi noong unang panahon sa amin karamihan po ng mga dalaga ay 18 years old, 19 years old nag-asawa na. Sa totoo nga po, ako po ay walang tinapusan, hanggang second year high school lang po ako mga kananay. Kaya ito po ang nangyayari sa akin, maaga pa po ako nagkapamilya, kaya nagkaasawa. Nag-asawa na po ako mga kananay, ang edad ko ay 18 taon o 18 years old. Yun nga, sa sa pag-asawa ko po mga kananay ay ang naging asawa ko po ay, ang naging nobyo ko po ay against po ang aking mga magulang, kasi nga po ang nobyo ko po ay sabi nila ay tamad, sabi ko. At ako naman po sa side ng lalaki, sa side ng nobyo ko ay ako rin daw ay tamad, sabi ko. Ay alam na nila, hindi ko malaman ba't ganun ang mga ng mga magulang ng unang panahon. Kaya po ako nag-asawa po ay kontra gusto o hindi gusto ng mga magulang ko. Both side po kami mga kananay, na ang sa asawa ko po sa side ng lalaki ay yung mga kamag-anak ng magulang niya ay walang kagusto-gusto sa akin. At ganon din po sa akin. Kaya time will come na sa amin ngang pagmamahalan, kasi yung pagmamahalan talaga namin ay sabi nga ng papa ko ay kalimutan ko daw yung aking nobyo, at gusto ng papa ko ay ipaasawa ako doon sa may matanda na. Sabi ko naman, kahit bata pa ako noon, sabi ko sa sarili ko, ayaw gid ako magtanggap ng pamilya ng asawa na hindi ko po minamahal. Kasi habang buhay mo yon na magdusa ka, na mag-asawa ka na hindi mo mahal. Mabuti kung ang lalaki ay marunong magdala sa iyo, ay kung ang lalaki ay katulad nga ngayon, hindi ko na sabi na karamihang lalaki ngayon ay hindi gaanong marunong makisama sa babae. Ang babae po ay kahit anong hirap na ay pabaya pa rin ang lalaki karamihan ngayon. Hindi naman po mga kananay na lahat ay ganun ang ng lalaki. Pero yun nga, na dumating ang araw na kami po ay nagtrato na labag nga talaga sa kalooban, pero nagtrato po kami na mag-ilop or magtanan, ang tawag ito sa amin noon. Kasi karamihan ngayon kasabayan ko noon ay pag against ang magulang, ang gawa ng ng mga bata ay nagalayas po sila, sinusuway po nila magulang. Ganon din po sa akin mga kananay. Kaya sa ginawa namin yan ay sana naman po hindi ma-relate yung mga ibang mga katulad yung mga dalaga ngayon, mga kanana, yung mga anak nyo ay hindi magtulad sa kwento ko sa inyo. Ay yung pala, yung aming pag-asawa na nag-ilop kami na mag-asawa ay problema din namin sa buhay, pero ang aming naramdaman, ang aming pakiramdam na magnubyo ay natuwa kami. Ang kalagayan namin walang katulad, kasi sabi ko, ano man ang mangyari, basta pag nag-asawa ako ay yung nagustuhan ko, pareho kami nagkagusto, ay walang problema. Ano mang hirap na danasin ay kaya naming tiisin. Yun nga po ang nangyari sa amin, na yung aking pag-asawa ay hindi maganda ang kinalalabasan, kasi po sa totoo lang po, ako po ay parang sinumpa ng magulang ko, dahil ang magulang ko ay galit na galit talaga sa aking pag-asawa. Yun nga po na ayaw niya sa aking maging asawa, at ayaw din ng side ng lalaki na ako maging asawa. Kaya yun ang kasaysayan ng buhay ko. Pero salamat sa Diyos, ang gawa lang namin ay hindi kami naghiwalay sa presensya ng Diyos. Kami nananampalataya kay God
na kami tulungan, kasi po ay yun nga po, hindi kaya namin tanggapin na mag-asawa kami ng walang gusto sa isang tao. Kaya nga po yun ang kagustuhan ng magulang ko, na ako ipaasawa sa hindi ko gusto, ay hindi talaga yun masunod. Kaya time welcome mga kananay, ay madalit sabi po ay ako po ay nagbuntis dito sa aking panganay. Sa aking pagbubuntis po, hirap ang nadanasan ko sa ganyang kasalukuyan, na yung pagbubuntis ko po dyan ay ang pagbuntik lang ako na wala sa mundo, muntik lang ako namatay, kasi ang narinig ko po sa aking magulang ay sinumpa nga daw ako. Pero naniniwala ako sa ganun, pero sabi ko kay God, pag ikaw ay naghingi ng tawad sa Diyos, ay patatawarin ka niya. Ang hindi ko mga kananay, ang hindi ko kaya na yung mag-asawa ako na habang buhay ay magtiis ako o magsakripisyo ako sa lalaking hindi ko minamahal. Yun po mga kananay. Kaya nangyari po ang aking naisip noon, na kahit magdusa ako, basta't nagustuhan ko yung aking maging asawa. Yun nga ang nangyari mga kananay. Nagdaan kami ng matinding hirap ng asawa ko. Tapos ay dumaan kami na walang kain, walang kinakain, dahil walang nagasuporta sa amin. Ang gawa lang po ng aking asawa ay magpangisda po, magsama sa kanyang kuya. Ang problema doon, ang isda noon ay kamura-mura po. Halos salapi lang po ang kilo ng mga isdang dito. Di katulad na yun na dubli-dubli, triple o sobra na ang kilo ng isda ngayon. Pero noon, ang gawa lang po namin noon mga kananay ay hindi na po kami nagabili ng bigas, kundi dito po sa Mindoro ay uso sa amin dito yung ano ng mga mangyan. Ang gawa lang namin po ay pinapalit namin ng saging yung sa madalit sabi, yun na nga, nagkaroon kami ng anak na itong panganay, si Sister Mary, na awa ng Diyos ay nakaligtas ako sa aking panganak. At sunod po ay si Emer na sa padalwa na yan ay muntik rin ako na wala sa mundo. Pero sabi ko nga, pag ikaw pala ay kahit ano sa binggit ka ng kamatayan, pag hindi upol ng Diyos na ikaw mawala sa mundo, hindi ka mawala. Dahil ako po ay tinamaan ng kidlat sa panahon na yan, na nagabuntis po ako ng 6 na buwan. Akala ko'y mawala na ako dahil nawalan ako ng malay. Yung baboy ko po sa ilalim na inalagaan po namin, ayun ang namatay. Pero sabi ko, Lord, salamat na niligtas mo pa rin ako, hanggang sa dumating ang araw na nagkaroon ako po ng 6 na anak. Yan po si Emer ang pangalawa, pangatlo po si Jean, at pang-apat po si Brother Ed, pang-lima po ay si Misayakay, at si Eric ang bunso. Kaya salamat rin ako sa Diyos, kahit anong hirap na nadaanan namin, tiniis namin mag-asawa. Kahit halos hindi kami makakain ng isang araw, makakain lang ang mga anak. Kasi yung unang panahon po, yung 2 pa lang anak ko ay umiiyak na lang kami mag-asawa, dahil yung aking bianan po ay inakantahan pa po kami ng hindi magandang pagkanta na sa hirap ng buhay namin, dahil pinapakain lang po namin ng ng yung kamuti at saka kamuting kahoy at saging yung mga anak ko. Hindi po makakatikim ng bigas, na ang tawag sa amin sa Bisaya, inawitan po kami ng mantinir balinghoy daw, usbod ng kamuti. Ayan, sa amin tawag niyan ay yung kanta baga na mantinir balinghoy, usbod ng kamuti, makatilaw kanin, timpo tig-arani. Yun, makatikim daw kami ng kanin ay sa tig-ani na. Pero sabi ko, nagatulo lang po ang aming luha, pero kinaya namin yun mag-asawa, dahil sa pagmamahal. Ang pagmamahal pala ay lahat ay kayang tiisin, kahit anong hirap sa buhay. Pero kung ikaw ay walang pagmamahal mga kananay sa iyong partner, sa iyong asawa, ay kaunting hirap lang po ay surrender ka na po. Kaya yan ang kasaysayan ng mag-asawa, hanggang sa ito po nga po si Brother ay pang-4 na, at saka si Mr. Miri nung una, ang hirap na daanan yan. Hindi ko rin salamat gid kay God, dahil mula sa naglakihan mga kananay ay hindi nakatikim ng gatas. Kasi po ang ko lang dyan 4 na buwan, dahil sa wala nga akong gatas, dahil ako ay trabahosa, na mahilig magtrabaho sa mga bibigat na trabaho, ay nawalan po ako ng gatas. Kaya ang ginawa ko dun sa aking panganay ay yung sinasangangan ko lang po ng bigas, para ginagawa akong kape at painumin sa gabi.
Yun, sa araw po ay mga lugaw lang po ang pinapakain namin, hanap kami. Kaya ayun po, ito nga po na buo namin ang aming anim na anak, 3 babae, 3 lalaki. At thanks God po mga kananay ay yun nga hanggang sa dumating ang araw na nagdalaga na sila, at nagbinata na sila. At ako naman po ay ito nga po nagkaroon ng magandang sa nung unang panahon na hirap namin na daanan ay dumating ang araw na nagkasakit ang asawa ko mga kananay. Year 2003 nagkasakit po ang aking asawa. Akala ko nga po yun ay simple lang na sakit dahil ang sakit niya po ay nagsari-sari na ang sakit, na ang pag-alaga ko naman ay matindi ang pag-alaga ko, pero dumating ang araw na siya talaga ay surrender na talaga dahil sa kanyang sari-saring sakit po. Kaya dumating ang araw na iniwanan niya kami, na umuna siya sa kabilang buhay at kami po ang natira. Nung ako po ay naging byuda na, ay nawala na po akong pag-isipan ko po na hindi ko maalala yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay, ay parang mawala na ako ng pag-asa kasi byuda na ako at hirap pa rin kami sa buhay. Pero may pangako ang Diyos. Ako po ay nanalangin na ang sabi nga ng iba daw ay kasi yung mga anak high school pa lang, sina brother Ed na yan, sila high school pa lang sila pamula kay Mr. Mary, ay ang gawa ko po ay nanalangin lang po ako mga kananay na bigyan po ako ng katalinoan ng kung paano kumita at paano po mapaaral yung aking mga anak, dahil yun nga po wala pa silang pinag-aralan, wala pa silang nakaaral, hindi pa naka-apax po sila sa kolehiyo. Dumating ang araw na yun nga na ang dalangin ko ay sinagot ng Diyos na sana naman po makapag-aral ang iba kong anak sa kolehiyo. Ayun, binigyan ako ng kaalaman na nagkaroon ako ng kaunting negosyo para lang po tuloy-tuloy po ang ang pagpaaral ko sa mga anak ko. Yan kay Brother Ed ang una kong pinaaral kasi po yan ay kaya yan po Sister Mary hindi ko nga po napag-aral dahil siya po ay nag-asawa na rin, at saka yun po ang kay ito po nga po si Brother Ed ang pinauna kong paaral sa kolehiyo dyan po sa amin sa Occidental. At ngayon po ay sa tulong ni Lord na ang kaalaman ay binigay niya sa akin. Yun nga po ang sabi na kay sa Bible na kay Solomon na yung pinapapili ko siya kung kayamanan or katalinuhan, pero ang pinili po ni Solomon ay ang katalinuhan. Iba pa pala mga kananay, pag kaalaman o katalinuhan ang hingiin mo kay God, kasi ang pera po ay nawawala, pero ang kaalaman na ibinigay ng Jesus sa iyo ay hindi mawawala kailanman. Ayun na po na sa awa ng Diyos ay nakapagtapos po si Brother Ed, at sunod po ay halos sabay sila ni Miss Hayahay na nakatapos sila. Kaya glory to God na nakatapos po ang dalawa kong magkasunod na anak, pang-apat, pang-5 yan. At saka po si Eric po ay pinaaral din po namin yan, kaso hindi rin nakapagtapos, hanggang ang tinapos lang niya po ay yung yung tawag yan, yung madali ngayon na pagpaaral, yun ang natapos ni Brother Ed na ni Brother Eric, na yung electrician lang po ang natapos niya, pero hindi niya po na hindi na po yun na nagtrabaho po siya ng halos 1 taon lang at umuwi na dito dahil hirap na nga. Kaya ito po nga kananay, awa ng Diyos ay nakatapos na rin si Brother Ed, at saka si Miss Hayahay. Ay sobrang pasalamat ko sa Panginoon dahil yun nga po, kahit ako lang po isang nanay ay isang byuda or isang single mom ay nakapagpatapos at na buhay ko ang 6 kong mga anak. At ngayon pa ay ang dalangin ko ulit nung nakatapos na sila ay sana naman po ay sa kanilang pagtrabaho ay hindi mawala sa amin. Gusto ko po mga kananay kasi ang aking mga anak ay ipon-ipon lang po dito sa aking pamilya, sa aking lugar. Ayaw po ako po ay talagang nininervyos po mga kananay pag ang aking anak sa malayo. Hindi po ako makatulog, ang isip ko lang po ay doon sa kanila. Pero ang hiniling ko ulit kay God mga kananay ay pasensya na po mga kananay dahil dito
po ay tabing kalsada. Ang hiniling ko lang po kay God mga kananay ay yun nga po na bigyan lang sila ng trabaho na yun nga parang hindi mawalay sa akin. Yun nga, nagtrabaho po si Brother Ed sa NCR sa Maynila. Doon siya sa government employee, pero dumating ang araw na gusto ko yung na may narig na po ako na pandemic. Gusto ko dalangin ko uli kay Lord na si Brother Ed ay sana bago mag-pandemic ay makauwi dito sa aming lugar sa Mindoro. Pero sabi ko, thanks God po mga kananay, dahil nung pagbago ng pandemic, sabi ni Ed, Nay, i-pray mo ako na sana dyan po ako ma-assign sa Mindoro. Sabi ko, thanks God, hindi po nagpalibak ang Panginoon para sa amin. Sa aking panalangin po ay si Ed po ay nilipat dito sa Mindoro. Bago po mag-pandemic, si Ed po ay mga 2 linggo na po dito sa amin sa Calapan. Kaya thanks God. At saka yung aking maestra na si Miss Hayahay ay salamat sa Panginoon din dahil dito siya po na-assign sa aming lugar. Dito po mismo sa aming baryo, sa likod lang po ng aming mga bahay. At salamat, ang hiling ko kay God mga kananay ay yung aking magkapatid ay dito lang po sa tabi-tabi ko para at least masaya po ako. Yun ang aking hiling sa Panginoon. Kaya ito po ang aking karanasan. Dumating ang araw na sabi ko naman po ulit ay sabi ko ano na lang ito dahil yun nga si Eric ay binata pa. Sabi ko sana naman yung mga anak ko, Sister Mary ay yun din kay Sister Mary po ay napakahirap ng unang panahon. Naghingi na naman po ako mga kananay na ang aking mga anak ay magkaroon ng trabaho. Yun, nung nagpandemic po mga kananay ay si Brother Ed po ay dito sa amin nakulong, sa aming lugar na talaga. Dahil noong unang panahon, pagka-pandemic, hindi ka na talaga makaalis. Kung saan po ikaw na destino, hindi ka talaga makaalis dahil bawal na talaga. Kaya dumating ang araw mga kananay na yun nga po ang trabaho na namin dito ni Ed. Nagkaroon si Ed ng idea na sabi ko, ang talino talaga ng Diyos ay para sa iyo at hindi ka talaga po mahirapan. Dumating po ang araw na si Brother Ed po ay nagkaroon ng plano na mag video hanggang sa sabi niya ano kaya kung ilagay ko ito sa YouTube, parang laro-laro lang niya yung banda na sabi niya ay kumikita pala. Ayun mga kananay, tinuloy-tuloy niya po ng pagbibideo niya noon kahit siya lang mag-isa. Ang tawag na dito sa amin sa paikot ay si Ed na siraan na daw ng ulo sa sobrang talino. Sabi ko ay pero si Brother Ed hindi po na-discourage. Tuloy-tuloy lang po si Brother Ed ng pagbibideo nung una, pag-vlog hanggang sa siya po ay na-monetize. Yan po. Yung pag-monetize pala po ay malaking bagay dahil siya po ay kumikita na. Sabi ko, aroy, salamat sa Diyos na nagkaroon hanggang kami ni Sister Mary ay nakisali-sali doon. Ako po mga kananay ay nakikain lang. Sister Mary po ay ginawa ni Brother Ed na tagapagluto. Ayun. Sa bawat buwan po ay ayos din ang kita. Kahit ako tagakain lang, bigyan po ako niya ng 2,000. Ayos na sa akin. At least mayroon akong pirang na hawakan. May panggastos ako sa sarili ko. Dumating ang araw na si Brother Ed, yung tapos na ang pandemic na pwede siya magtrabaho, nagsabi siya sa amin na kay Sister Mary na kung pwede kaya gawan Sister Mary ng channel dahil Sister Mary ay wala talaga siyang trabaho, wala siyang hanap buhay. Alangan naman po mga kananay na iwanan niya yung kanyang anak kasi yung kanyang asawa ay hindi na halos nag-uwi dito sa amin. Umuwi na rin sa kanyang lugar noon mga kananay. Kaya malungkot din ako. Ang sabi ng panganay ko na yan ay magtatrabaho daw siya sa ibang lugar. Hindi naman po ako magpayag dahil hindi ko kaya na alagaan yung kanyang dalawa kong apo. Kaya dumating ang araw na yun nga mga kananay, ginawaan po si Sister Mary ng channel niyan nga, si Sister Mary. Salamat sa Diyos at yun ang dahilan na Sister Mary po ay kumita hanggang sa siya po ay sa kanyang paghanap buhay, sa kanyang pag-vlog ay nakapagpatayo po siya ng bahay na maayos-ayos. Hindi po katulad dito po mga kananay o yung ang kanyang inalisan, mga kananay, yung kanyang inalisan na bahay kubo na ang kanyang paanoon pag magtulog ay lampas po sa dingding. Yan po. Yan ang kanyang kaya ngayon po ay parang souvenir na rin po ito sa amin. Yan. Yun nga po mga kananay. Pasalamat din ako kay God na Sister Mary po ay
mayroon na siyang channel. At sunod po ay ang sunod naman po ay kasi si Eric may tinapusan nga po electrical, pero ay parang hindi ko rin kaya na mapalayo ulit si Eric. Kaya ang sunod po ang ginawa ng channel po ay si Eric at si Milin. Kasi si Milin at si Eric ay nag-ano na sila, nag-asawa na po sila. At ngayon po ay sa aming sa aming pagbuhay, tuwang-tuwa po ako dahil mayroon ng mga trabaho ang mga anak ko, mayroon ng pagbablog na nagkakita na po sila. Kasi po si Miss Hayahay po ay may kita na rin siya kasi teacher na siya at siya empleyado na ng gobyerno at saka as in professional na kaagad siya. Yun ang sa sunod po ay na naman yung dati po ay sumasali po ako kay brother, nagawa po siya ng sariling channel sa Kalapan dahil po ako ay nag-aalaga ng kanyang anak. Yung bandang huli po na sumurrender na ako sa kanyang anak dahil mabigat na po ay ang sabi niya sa akin, Nay, sabi niya, gawan kita ng channel. Sabi ko, ay ayaw ko. Sabi ko, mga kananay, dahil wala akong sa pagsa-cellphone, mga kananay, nako, ignorante. Talagang, kung sa mga ako talaga, ay wala pa akong alam-alam sa cellphone, kahit magpindot pa. Sabi niya, para magkaroon ka, Nay, ng sarili mong kita, sabi niya sa akin. Sabi ko, ay nasa iyo yan, ay bahala ka, kahit sa video, hindi ako marunong. Sabi ko, minsan, tabingi, or kung hindi ko pa mapindot kung ano ipindot dyan. Ay dumating ang araw, mga kananay, na si brother Ed ginawa na ako ng channel. Kaya alam mo, mga kananay, ang itong pang-apat ko na anak na si brother Ed ay sa totoo lang, mga kananay, yung buhay sa naging anak ko po, na siya pa ay malaking tulong sa aming pamilya. Yun nga po, mga kananay, ay yun nga po, napagawan ako ng channel. At ngayon po ay nagkaroon na po ako ng channel. Ilan na po kami lahat na nagkaroon ng channel. At saka malaki ring tulong, mga kananay, dahil yung pagkaroon ako ng channel, mga kananay, ay pinasali ko po si Jean. Dahil sa lahat ko mga anak, si Jean po ang talagang hindi man sa kundi siya ang pinakamahirap sa buong magkapatid, dahil wala po siyang trabaho at ang kanyang asawa ay lang, pasimple-simple lang ang at mahirap po talaga ang isang tao na may bisyo. Yun po. Kaya yan, mga kananay, thanks God po lahat. Ang pinapasalamatan ko po, mga kananay, kahit po ako ay naglabag sa aking mga magulang, kahit po ako naglabag sa patakaran ng Diyos, pero may awa ng Diyos na hindi po ako naghiwalay sa Kanya, na naghingi ng tulong. At lahat po ng aking mga adhikain na sana ganun ang mga pamilya ko ay natupad po. Kaya maraming salamat po, mga kananay, ang aking nangyari sa buhay ko, sa talambuhay ko. At ngayon po, nung nagkaroon ako ng channel, yun po, na yung kananay po ay nakilala ko po kayo lahat, at marami pong viewers na nakilala ko. At ganun din po kay Jean, na ngayon po ay hindi na siya gaanong ang kanyang pamumuhay dahil sa maraming nagsuporta sa kanya, at ganun din sa akin na kung paano siya mamuhay na hindi gaanong gipit sa buhay. Kaya yun po, ngayon ay yan po na ang aming kasaysayan ng pamilya ko, na kahit anong daming hirap sa buhay ay nakalampas po kami. Basta't hindi ka huwag kang tumiwalag sa pangako ng Diyos. Lahat po ng hiniling ko kay God ay natupad. Dahil yun nga po, na gusto ko po ang mga anak ko, kahit sila po ay ulila sa ama, ay ginampanan ko po ang naging tatay, nanay, para lang sila po ay mabuhay at sila po ay magkaroon ng maayos na pamumuhay. At masaya po ako dahil dito na po kami lahat. At alam nyo po, mga kananay, yan po ang aking istorya, na kung paano, mga kananay, na ang Diyos ay gumawa sa iyo ng kabutihan, na kahit anong hirap sa buhay ay makakalampas pa. Basta't humawak ka lang ng todo kay God, sa kanyang pangako, at huwag kang maghiwalay sa kanyang presensya. At ngayon po ay, bago po ako magtapos, salamat po sa inyong panonood, mga kananay, sa aking channel, na kung paano patuloy pa rin po na ang suporta ng Diyos sa ating, lalo pa sa inyo, mga kananay, na ingatan po kayo ng Diyos, parang hamon sa inyo, na kung pwede lang po, mga kananay, ay kung may mga anak kayo po, ay huwag nyong manahin yung aking nangyari, na lumabag ako sa magulang, dahil ang hirap na daanan ko po, mga kananay, halos konti na lang na ginhawa at bago mautas ka sa mundo. Pero sabi ko nga, pag ang Diyos pala ay may
may kalooban pa sa iyo, may plano pa sa buhay mo, ay hindi ka basta-basta na kunin ng Diyos dito sa mundo. Kaya pasalamat din po ako mga kananay na kayo po ay lahat po kayo na nagsuporta sa amin, nanood, lahat yung aking mga viewers, yung aking mga followers, yung mga nag-subscribe po sa akin, mga kananay, salamat po sa inyo na hindi po kayo nagsawa ng panood sa aking channel. Kasi ngayon po ay hanggang sa kwento lang muna ako mga kananay, dahil hindi po ako makapagtrabaho muna, baka po ako mabaynat. Marami mga anak ko po ay binabawalan po, lalo po Sister Mary, na hindi daw muna ako niya magtrabaho. Kung sa bagay mga kaya ko na pong siguro utay-utay na magtrabaho, pero nagasunod lang po ako sa aking mga anak, mga kananay, baka po sila magalit. At mayroon po akong viewers dyan na nagagalit sa akin na magtrabaho ako ng, alam mo na yon, Ate M, pasensya po po, dahil ako po talaga mga kananay ay sanay po ako magtrabaho sa parang lalaki po ang aking trabaho, dahil maaga pa pong naulila ang mga anak ko, at ako po ang naging tatay, nanay sa kanila. Kaya lahat po ng mga mabibigat na trabaho ay nadaanan ko po para lang mabuhay yung mga anak kong 6. Kaya salamat po. At ngayon po ay pasyal po ako sa aking garden, kukuha po ako ng talbos ng kamuti na pula, kasi ito lang po ang medyo pasok sa aking panlasa ngayon, dahil ang aking bunganga po ay mapait at saka walang lasa ang pangain. Kaya ito po mga kananay, at ako po ay kukuha po ng kamuti na mabuti nga dito mga kananay, hindi pa natigil-tigil po ang ulan, at thanks God po na malayo sa amin medyo malayo pa sa amin ang bagyo. Pero sa akin mga kananay, sabi ko nga, kahit anong bagyo ang dumating, basta't kasama mo ang Diyos, basta't ang proteksyon ng Diyos ay sa iyo, hindi ka mapapunta sa disgrasya, dahil diyan po si God sa iyong buhay, sa ating buhay. Sige po, ako po ay magakuha ng talbos ng kamuti. Ito po mga kananay, magakuha po ako ng talbos ng kamuti para lagyan lang po ng kalamansi, para malaki ang tulong po nito mga kananay sa kalusugan natin, lalo tayong mga matatanda. Okay po mga kananay, kukuha po ako ng talbos. Yan po mga kananay, kuha po ng talbos ng kamuti. Talbos ng kamuti, pang pa-beauty. Mga kanana, hindi rin sa amin ngayon makapangisda, dahil sobrang lakas ang dagat. Kaya dito natin sa talbos ng kamuti. Buti pa mga kananay, dahil may mga tanim po kami. Pero po, pag ito po ay bilhin mo pa sa tindahan, wala naman po tinda ngayon ganito na talbos ng kamuti na ganito ang kulay. Iwan ko po mga kananay ng saluyot. Yan po mga kananay. Ang buhay mga kananay, kahit anong hirap dito sa mundo, kailangan lumaban tayo na dahil kasama natin ang Diyos araw-araw. Bigyan po natin mga kananay ng katatagan yung ating buhay, kalakasan, anuman pong pagsubok na dumating sa ating buhay. Patuloy po tayong lumaban, nakasama natin ang Diyos. Sabi po ni God sa atin ay hindi po tayo pababayaan or iwan man. Diyan lang po siya sa atin. Yan. Ito po mga kananay ang aking mga tinanim nung ilang linggo na okra. Yan po magpasimula na po siya mga kananay ng
bulaklak. Yan po. Kaya yan po mga kananay, yan sabing pag may tinanim, may anihin. Yung aking panganay pala, Sister Mary, ay nagluto pala ng masarap na ulam. Yun, gulay. Kaya yung aking talbos ng kamuti mga kananay ay mamaya ako ng gabi kakainin. Yan po. Ito na, At ako'y, mauna ka nang makain. at ako'y kakain na po dahil gutom na ang senyor. Mga kananay, ako'y magkauna lang po sa kanila magkain. Sa pamilya ni Sister Mary. At ako'y nagugutom na. Ito lang po ang gulay ang kakainin ko. Ay kung kumain ng kanin. Yan. Okay. Yan po mga kananay. Ang halo po nito ay talakitok. Yan. At saka kadyos ang tawag sa amin. Ayun po sa inyo. Po mga kananay, umuuna po akong kumain. Yan. Puro gulay. Pampahaba ng buhay. Ika nga. Thank you Lord sa pagkain sa harap ko, Ama. Pagpalain mo po ito, makabigay ng kalakasan at kabusugan sa ating pangatawan. In Jesus' name, amen. Mga kananay, kain po tayo. Yung aking pong talbos ng kamuti ay mamaya po ng hapon. Baka mamangha po kayo mga kananay na wala dito ang pamilya ni Jean. Dahil si Jean po ay sa kanila ay hindi po makapagluto ng ano dahil hindi pa po siya totoong maayos ang kanyang katawan. Galing. Hindi pa gaano magaling siya. Kaya yun po. Nalalayan po siya ng ano doon pagkain. Thank you Lord. Okay man. Ayos, sarap. Kahit walang kanin. Ayaw ko naman kanin. Kasi sawa na ako sa kanin. Sawa sa kanin. Mga kananay kasi ang ano ko, Sawa sa kanin. ang sikmura ko ay kung sa mga ano baga sa mga boses mga kananay ay wala pa sa hulog, wala pa sa ano, wala pa sa tuno yung aking panlasa. Kaya po ito. Sarap. Parang uulan na naman. Yan. Basta hindi nagsabay-sabay ng kain. Sigurado yan. Kanya-kanya kain na, oo. Kahit sa duyan si Aya, kain. Dito kami mga kananay sa labas kasi pag sa loob ay parang crowded na ang utak. Crowded ng utak. Crowded. Crowded na ang ano. Mainit. Mainit. At saka madilim. Mainit sa loob. Yan, walang kuryente. Eh, siyempre katapos ng bagyo. Pero may bagyo ulit. Kain mga kasister. Mga kananay ay nakita ko sa ano ano daw? Kala ko ano? Loy, Kala ko ano na lang ano to papaya. Ay wala. Kinagat ko talaga. Eh di wow. Grabe pagkakagat. Nakala ko talaga ano man ng papaya. Ano? Sarap ma. Ma, Sarap. sarap. Si mama mo gid. Kain naman. Kain tayo mga kananay. Yung aking mga ano dyan. O mga kananay. Ako ay tuloy-tuloy lang pa ang pagkain kahit walang kanin. Dahil ang kanin po ay medyo pa sa sikmura. Hindi pa matanggap ng simpura. Kaya hanggang dito lang po mga kananay yung aking pagkain. Salamat. Paki-like and subscribe po sa inyo sa aking channel na Kananay Mercy. Thank you po.